Ang vascular resistance ay tumutukoy sa paglaban o hadlang na hinaharap ng dugo habang dumadaan ito sa blood vessels, lalo na sa mga arteries. Ito ay isang pangunahing bahagi ng hemodynamics o pagdaloy ng dugo sa katawan. May mga pangunahing factors na nakakapekto sa vascular resistance. Una, laki ng blood vessel. Kapag mas maliit ang lumen o daang dinadaanan ng dugo, mas mataas ang vascular resistance. Pangalawa, kalumigan ng dugo, blood viscosity. Kapag mas makapal ang dugo, mas mataas ang resistensya. Ang mga kondisyong tulad ng polycythemia, pagtaas ng bilang ng red blood cell ay maaaring magdulot ng mas mataas na blood viscosity. Pangatlo, haba ng blood vessel. Ang haba ng blood vessel, lalo na ng mga arteries, ay maaaring mag-ambag din sa vascular resistance. Kaya mas mahaba ang vascular pathway, mas mataas ang resistance. Ikaapat, elastisidad ng blood vessel walls. Ang pagiging elastiko ng mga pader ng blood vessel ay maaaring makapekto rin sa mga vascular resistance. Ang mataas na vascular resistance ay maaaring magresulta sa mataas na presyon ng dugo, hypertension, at maaaring magkaroon ng mga epekto sa cardiovascular health. Ito ay isang mahalagang konsepto sa pagsusuri ng arteries, ay maaring mag-ambag din sa vascular resistance. Kapag mas mahaba ang vascular pathway, mas mataas ang resistance. Pangapat, elastisidad ng blood vessel wall. Ang pagiging elastiko ng mga pader ng blood vessel ay maaring makaapekto rin sa vascular resistance. Ang mataas na vascular resistance ay maaring magresulta sa mataas na presyon ng dugo, hypertension, at maaaring magkaroon ng mga epekto sa cardiovascular health. Ito ay isang mahalagang konsepto sa pagsusuri ng sirkulasyon ng dugo at iba pang vascular condition. Kung gusto niyo po ng ganitong content, please follow, like, and share ang aking mga pinopost. Thank you and God bless.